kapag tayo ay diagnose na ng anxiety disorder, yung ibig kong sabihin dito, anxiety disorder lang, hindi yung wala kayong sakit. Okay? Kasi kaya nyo nararanasan yan, yung takot na yan o inaraw-araw na kayo dahil nga yung limit ng katawan mo o yung katawan natin ay naabot na niya. So ibig sabihin nun, yung stress na nilikha ng katawan mo sa pamamagitan mo ay naabot na niya yung limit niya. Kaya mo nararanasan ang takot na yan. Okay, para mas maintindihan mong mabuti, ang ibig sabihin yung limit na yun is yung nervous system mo sobrang pagod na. Tapos gusto niyang magpahinga pero ikaw ayaw mong ibigay kasi nga patuloy kang lumilikha o patuloy mong ginagawa ang pang-i-stress sa sarili mo o sa katawan mo. Kaya nararanasan mo na yung takot na yan. Kasi yung takot na yan, kaya ka kasi natatakot dahil nakaramdam ka ng takot. Kaya yung iba rin dito is yung kaya ka nag-aalala, kaya dahil nakaramdam ka ng pag-aalala. Ganun din sa kaya ka nababalisa dahil nakaranas ka ng pagkabalisa. Yung ganyan kasi na inaraw-araw ka na ng takot mo o araw-araw ka nang natatakot dahil nga yung nervous system mo is sobrang sensitive na niya. Kasi gusto niya nang magpahinga pero ikaw ayaw mong ibigay yung pahinga na kailangan niya. Kasi patuloy ka ngang gumagawa ng stress na yun yung nagbibigay pagod dyan sa nervous system mo. Ibig sabihin nun, yung nagre-react ka pa or yung naniniwala ka sa nararamdaman mo. Kasi kapag ka naniniwala ka sa nararamdaman mo, siyempre yung isip mo, patuloy nagagana yan. Ibig sabihin, patuloy siyang magtratrabaho na mag-iisip ka sa kung ano yung nararamdaman mo o kung bakit mo nararanasan yung mga ganyang pakiramdam. Bakit mo nararanasan ang takot, bakit mo nararanasan ang mag-alala, bakit mo nararanasan ang mabalisa. Yan yung ibig kong sabihin na patuloy na gumagana yung nervous system mo sa pamamagitan ng kaisipan mo. Kaya ito yung dahilan kung bakit araw-araw ka nang natatakot. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, para mabigyan nyo ng pahinga yung nervous system nyo, kailangan nyo nang baguhin yung sarili nyo at kailangan nyo rin itigil yung pagre-react nyo. Dahil kung hindi kayo titigil sa pagre-react, ibig sabihin yan, patuloy nyong pinapagana o pinagtatrabaho yung nervous system nyo. Kaya pag nagtatrabaho yung nervous system nyo, ay napapagod siya. At yung pagod na yun, yun ang dahilan kung bakit ka nakakaranas ng natatakot. Kaya kung araw-araw kang natatakot, ibig sabihin, araw-araw din na nagtatrabaho yung nervous system mo.